Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ng SMNI News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go. Siya nga pala mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa SMNI News, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. SMNI. Truth that matters. May sinabi ka kanina tungkol naman dito sa PhilHealth. Bago lang natin natanggapin itong sunod na ulat. Alam nyo, bilang principal author ng Universal Healthcare, at yan po ay pinasa ko September of 2017, bago ako lumipat ng Malacanang, sinigurado ko mapasa yan. No? Kaya marami nag-aangkin ng batas na yan, pero malinaw po ang records ng House, tayo po ang paunahing author niyang Universal Healthcare. Ngayon, isa dun sa naging programa ng Universal Healthcare, yung pagbibigay ng advance premiums dun sa mga LGUs. At ngayong araw na ito ay lulunsad itong programang ito at ito nga ay mangyayari ngayong araw na ito, no? June 19, no? Dyan sa boardroom ng PhilHealth. No? Yung PhilHealth Consulta PCPN Service Level Agreement. Kumusta na kayo mga dito, no? Mga sangkot sa pagkuha ng mga pera. Huwag natin banggitin guys, kung gusto nyo i-comment nyo na lang. Hintay lang natin kung may babanggitin sila rito. Now, alam nyo to, wala sa batas, pero nasa implementing rules and regulation ng PhilHealth. Yung pagbibigay ng advance premium sa mga LGUs. Pero nagtataka lang ako, bakit mamibigay ngayon ng advance premiums matapos yung naging mapait na karanasan natin sa COVID? Naalala nyo, nagbigay sila ng advance payments sa mga lugar na hindi naman mataas ang kaso ng COVID. At walang pananagutan. Hindi natin alam kung anong nangyari dun sa perang yan. Pero bagamat nagkaroon tayo ng mapait na karanasan ng COVID, na nagbigay ng COVID funds sa mga lugar na mabababa naman ng COVID, ngayon naman, ilulunsad dito na itong programang ito na magbibigay ng mga advance premium sa mga LGUs na hindi pa natutupad yung preconditions. Kasi itong tinatawag na programang ito, parang incentive ito sa mga LGUs. Ano yung mga kinakailangan mangyari bago makatanggap ang mga LGUs? Number one, dapat merong sapat na rehistradong mga mamamayan para doon sa konsulta program. Pangalawa, dapat meron na silang IT na interoperable. Alam mo, nung nag-away-away ang mga board members ng PhilHealth, nandun kami lahat, nagpulong sa Malacanang, at talaga nagbumurahan yung mga board directors. Ang solusyon talaga para mawala yung mga patay na nagpapadialysis pa, magkaroon ng automation, fully computerized ang PhilHealth. Nung ako'y nagpadala ng kumpanya para pag-aralan kung paano ma-fully operize ang PhilHealth, ang sabi ng head ng IT, hindi po namin kailangan yan. At hanggang ngayon, taon nang nakalipas mula nung nasaksihan namin pag-aaway ng mga board members ng PhilHealth, hanggang ngayon, wala pa rin yung automation. Ngayon, itong konsulta, isa sa prerequisite para makatanggap ang mga LGUs ng incentive neto, dapat merong IT interoperability. Anong interoperability ang sasabihin mo? Hindi ba nga fully automated ang PhilHealth? No? Pangalawa, kinakailangan ipakita na integrated na sa konsulta program yung ilang mga hospital at health centers na mga local government units kasi nga sila yung babayaran ng PhilHealth. Yung PhilHealth kasi alam nyo, hindi siya medical insurance. Talagang sasagutin ng gobyerno yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan at kasama na dyan yung diagnostics na dati hindi. Pero ang korupsyon nangyayari sa PhilHealth dahil hanggang ngayon, wala pa silang fully automated system. Kaya nga nung linabas ko dati na mga patay nakakadialysis, no? Wala na ako sa gobyerno noon, nang linabas ko, nakabinbin pa rin sa hukuman ngayon ng kasong yan. No? Lahat po yan nangyayari kasi hindi automated ang PhilHealth. Kaya naman ngayon, ang aking worry, ngayong pinapatupad nila itong konsulta program na hindi pa na-achieve yung mga prerequisites, baka mangyari, yun nangyari nung panahon ng COVID, na nagbigay sila ng limpak-limpak na salapi sa mga probinsya na mabababa naman ang kaso ng COVID. At doon nagkaroon ng padding. Nagkakaroon talaga ng mga ganyang corruption, pag-usapang pera guys talaga. Mga tao nga naman talaga. Ano. Ang tanong, sino kaya mga nito? Mga sangkot dito. Dapat inialantad yung mga yan kung sino yung mga sangkot na buhaya dito sa PhilHealth na to Kasi pera ng yun Ang taong bayan yan, hinuhulog nila yan per quarter. Tapos kinukulimbat lang nila. No?
Dapat, dapat nilalantad din nila sino man yung mga gumagawa ng anomalya dyan. Kawawa naman yung mga taong naghuhulog lagi. At quarter, tapos kinukuhanan lang. Pasok ang tao, sasabihin na lang, COVID, full benefits para makakolekta yung ospital, no? Pribado o pampubliko, in exchange for porsyento. Nandiyan pa rin po sa PhilHealth ang mga buhaya. At kung akala ng mga buhayang yan, ako Dapat mapalitan na yung mga yan eh. Pwede lang sana eh. Tapos hindi na may balik yung manakulimbat na kulong na lang sana, no? Gawin lang sana. Ibalik natin, guys. itong konsulta program na hindi pa na-achieve yung mga prerequisites, baka mangyari, yun nangyari nung panahon ng COVID, na nagbigay sila ng limpak-limpak na salapi sa mga probinsya na mabababa naman ang kaso ng COVID. At doon nagkaroon ng padding. Papasok ang tao, sasabihin na lang, COVID, full benefits para makakolekta yung ospital, no? Pribado o pampubliko, in exchange for porsyento. Nandiyan pa rin po sa PhilHealth ang mga buhaya. At kung akala ng mga buhayang yan, ako'y nananahimik na, habang ako po ang author ng universal healthcare at hindi na po yan mababago dahil yan po ay kasaysayan. Saludo po sa iyo, sir. Maraming salamat. Isa po ako sa nagpapasalamat sa iyo. Mabuti na lang at nandyan po kayo. Yan, babantayan ko po kayo. At ngayon, nagbibigay ako ng babala. Pag na-implement ito, na hindi pa natutupad ang mga prerequisites, magkakaroon na po kayo ng pananagutan. Dahil yan po ang hiningi rin ng COA para maiwasan yung nangyari na nung panahon ng COVID. Tama. Limpak-limpak na salapi po ang i-release nila. Bilyon-bilyones. Pero kinakailangan masunod yung palatuntunan. Anong tuntunan ba? Paano ba Tagalog sa guidelines, no? Palatuntunan. Palatuntunan, gaya ng sa akin sinabi, no? Na kinakailangan fully interoperable, kinakailangan sapat na ang re-register ng mga pasyente para sa konsulta program, at syempre, kinakailangan meron na siyang integrated. Yung mga panuntunan. 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 Okay. At saka dapat meron siyang enough na ospital at health centers na na-integrate na into the system. So babantayan po natin yan, pero ako po'y nabigla na ilulunsad ngayong araw nito na hindi pa po nagagawa yung prerequisites. No? So bantayan po natin yan at ang aking sabihin lang sa PhilHealth, hindi ko po kayo tatantanan dahil hindi ko po papayagan na tumaba ang mga baboy sa PhilHealth dahil sa batas na isinulong natin na ang nais natin ay makinabang ang sambayanang Pilipino. At hindi pangako ko po yan. Oo, at hindi pa ito nalalaman ng Pangulo pag ito'y naipagbigay, alam mo, attorney. Well, hindi pa po, no? Pero malinaw po yung nangyari nung panahon ng COVID. Isa yan sa anomalya. Bakit nag-release ng mga advance payments sa mga lugar na mabababa ang COVID cases? At naubos. Mabuti sana kung binigay dun sa mga probinsya na matataas talaga ang kaso ng COVID. At aasahan natin, yung kumbaga, understandable kung maubos, naubos dun sa mga mabababang kaso. Ibang klase. Ayan. Subscribe. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out!